ang iniimbestiga na bilang ng mga flood control projects ay hindi bababa sa 9,000. Sa ngayon po, ang sabi po nila ay nakapagpalitaw na sila ng 500 ghost projects. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Ang Department of Public Works and Highways gumagamit ng sari-saring applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control project. Pero ang totoo po, wala naman pala silang ginagamit mga satellite. Yung sinasabi nilang real-time geotag na project ay marami po ang supply. Kaya hindi po talaga natin kailanman madidetermina ilan ang ghost flood control projects. Meron pa silang tinatawag na quality assurance units. Ito po ang opisinang ito ang nakasentro sa pagtingin sa kalidad sa pagkakagawa ng mga flood control projects. Ito ay mula sa kanilang central office, meron silang satellite office sa kanilang mga regional offices at ganun din sa mga district offices. Meron pa silang tinatawag na CPS. Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. billion, right? Pag-usapan natin ang PhilHealth na ninakaw nila. 89 billion. They were able to take 69 billion. Ngayon, nagpapresko si Marcos, right? Yung babalik niya ang mga ninakaw nila. Proud na proud siya dahil babalik niya ang mga ninakaw nilang pera. May confirmation ba na ibinalik ang pera? Diba? Binibilog at ako ang magsasabi sa inyo. Kung walang mangyayari sa event na ito, magpahinga kayo ng maayos at huminto kayo ng paghinga kung pwede dahil wala nang pag-asa. Right? Walang pag-asa. Alam nyo kung anong tunay na nangyayari? Ninanakawan tayo. Alam natin na nananakawan tayo, pero binibilog ang ulo natin. Binibilog. Mind conditioning, Prescon, Claire Castro, putang inang Claire Castro. Binibilog ang mga ulo natin dahil ang tingin nila sa atin ay bobo, tanga, at mahihina. Alam kong takot kayong makulong, alam kong takot kayong ma-CIDG, right? Alam kong takot kayong makasuhan. Pero ito ang tandaan nyo. It is rare for a person to be offered the chance to do something for the country. Sabi nga ni PRRD, you only have one life
But if you do good, one is enough. Kaya tatanungin ko ulit kayo. Hindi pala tatanungin. Tandaan nyo ang rason kung bakit kayo nandito sa rally. At isapuso nyo kung ano ang gusto nyong resulta ng rally. Hindi dahil gusto nyo, hindi lang, it's not as superficial as gusto kong may mabago, gusto kong mapanagot si Marcos. You know? Utang natin ang magiging pagbabago sa lahat ng mahihirap na ninanakawan ng gobyerno. Utang natin ang magiging resulta ng rallying ito sa lahat ng mga mahihina, mga may sakit, mga seniors na hindi afford mabuhay sa Pilipinas. Dahil imbes na mag-focus ang pamahalaan sa pagpapabuti ng buhay ng Filipino, wala silang ibang concern at tungkulin kundi ang magnakaw ng mali-maletang pera. Bongbong Marcos! I hope na nakikita mo to. Sinabi ko na to when I was in Cebu, nasasabihin ko ulit. You are the most corrupt. You are the most evil, and you will go down in the history as the most hated president in the world history. Hello. May nagsampala na! Yun! May nakonsensya na! Yun! May nagpakamatay pa! Ikaw, Marcos, kailan ka magpapakulong? Kailan ka bababa dyan? Kailan ka magpapakamatay? Maawa ka! Rally dito! Rally doon! Rally bukas! 16, 17, 18! Hindi ko alam kung ano pa ang mga kasunod na rally mangyayari. Maawa ka sa sambayan ng Pilipino! Nakikita mo, maliwanag kalikasan na nagpapababa sa'yo! Walang hiya ka! Lahat na super, duper, pagmumura! Sinapit na namin sa'yo, pero ilan lang kami nagrarally ngayon. Nung isang araw, September 21, nakita mo, may nagbuwis ng buhay ng mga kapulisan. May nagbuwis ng buhay ng mga kabataan. Sino ang may gustong pumunta ng karsada? Wala, kahit ako. Isang nanay, isang ate, isang tax na nagbabayad sa putang inang gobyerno na to. Maraming namamatay. Ano? Pag namatay ang apo mo, Marcos, saka ka pa nagkikilos. Maawa kayo! Maawa ka sa mga kapulisan na nagbabantay sa mga rally na nagbubuwis ng buhay! Hindi namin gusto magpunta sa karsada. Maraming salamat sa iyo, Sardico. Ipagdadasal ka ng sambayan ng Pilipino. Alam ko, sa mga oras na to na nagsalita ka, hinahanap ka na ng Interpol. Samantalang ang mga nagkurap, tunay na nagkukurap sa gobyernong ito, hindi pinapahanap. Nandito lamang sa Pilipinas. Alam ko, sa darating na 16, 17, 18, lalabas ang mga taong bayan. Magmula ngayon, mag-noise barrage na tayo para sa ating karapatan. Ninanakaw ang ating karapatan. Ninanakaw ang ating pagkatao. Ano pa? Ano pa, Marcos? May nagpakamatay na sa DPWS. Ikaw sa Malacanang, wala pa magpapakamatay. Ikaw ang ugat ng lahat ng ito. Putang ina talaga. Talagang putang ina. Araw-araw minumura ka ng taong bayan. Mapamidya. Naku, kahit na nagtitinda ng balot, kahit na mga driver, lahat minumura ka. Ewan ko kung bakit wala kang pinapakulong sa mga taong magnanakaw. Siguro, ang kasagutan dyan ay ikaw ang magpakulong sa sarili mo. Mga sambayan ng Pilipino, alam ko, kayo ay nanonood lamang sa media, sa mga vlogger. Kayo ay nanonood lamang. Pero ngayon, lumabas na kayo para ipaglaban natin ang ating karapatan.
karapatan na ninakaw ng gobyernong ito. Wala man lang ginawa to. Utang ng blood control yan. Dati nung nagrarally kami, pinag-uusapan, BICAM, El Policare, PhilHealth, SSS, walang nangyari. Kaya mapapaputang ina ka talaga. Ngayon, blood control, namatay na mga tao. Mga sasakyan, naglubugan, naglutangan. Kailan ka bababa, Marcos? Marcos, magkaroon ka ng utang na loob sa mga taong bayan. Wala nang ibang kasagutan sa nangyayari ngayon kundi mag-resign ka. Huwag mo nang ipahanap si Saldico. Huwag mo nang ipahanap dahil hindi ka papayagan ng Diyos na makita mo si Saldico. Kung papatayin nyo ang taong, ay nako, ang taong nakokonsensya. Kung ipapatay mo pero wala na. Hindi ko malaman kung ano ang mga pinagsasasabi mo sa media. Hindi ko malaman kung ano yung 20 pesos na binibenta mo sa Cebu na bigas. Tama ba yon? Hindi ko maintindihan. Walang kaso. Walang ebidensya kay Martin Romades. Sinong ginagago mo? Talagang mapapaputang ina ka. Talaga. Marcos, mag-resign ka na. Ikaw lang ang ugat nito. Maraming salamat po.